my 1 week preparation to induce labor. Let's go! So hello guys, 38 weeks ko at ngayon pa lang ako pupunta sa center para magpa-IE. Naglakad kami, kasama ko rin si mama. And then pagkarating namin sa center, nagpa-IE nga ako. At sinabi nga na closed cervix pa ako. Medyo kinabahan ako kasi nga full term na si baby pero closed cervix pa rin. Yung mga panahong ito, hirap magpakita ni Haring Araw kasi nga tag-ulan. Tsambahan na lang talaga kapag umaraw. So bago maglakad, nag-stretching muna ako sa bahay. Sasabay ako sa paghatid sa mga bata tapos maglalakad ako pabalik. Solo lakad muna kasi kaya pa naman eh. Tsaka wala pa ako nararamdamang anumang labor. So walking exercise talaga yung isa sa mga preparation ko para bumaba si baby sa pelvis. Nakaka-enjoy naman maglakad kahit pa paano, di ba? So pagdating ko sa bahay, uminom naman ako ng pineapple juice. So makakatulong ito para mapalambot yung cervix ko. Basta tuloy-tuloy na pag-inom ng pineapple, yun lang naman ginagawa ko. Sa gabi nag-exercise ako, like squatting, butterfly pose, cat and cow pose. Yan, para makatulong din bumaba si baby. Kahit mahirap gawin, pero kailangan kasing i-prepare yung sarili para sa darating na labor. Tsaka para hindi rin tayo ma-overdue, may deliver natin ng normal si baby. So kinabukasan, sinama ko naman yung bunso ko kasi wala silang pasok. Sabi ko samahan niya ako papunta at tsaka pabalik. Sabi ko rin sa kanya kasi kailangan niya ring i-train yung sarili niya para handa yung katawan niya sa darating na sport test. Ay, yung unang araw ko nga pala, 15 minutes lang yung lakad ko. So pupunta pabalik kami, kaya 30 minutes yung lakad ko dito. Siyempre medyo mabagal kasi nga mabigat yung tiyan ko. Medyo nag-enjoy naman ako dito sa bonding namin ng anak ko. Nakakatawa lang isipin na suportado ka talaga nila, no? Tapos iniingatan ka rin nila. Kaya siguro napakapalad ko na sa kanila. Pumili na rin pala kami ng pandesal para pagdating namin sa bahay. Kakain kami ulit with paboritong reno. So kinabukasan medyo maulan, pero sige pa rin si Inday. Huwag kayong mag-alala, medyo mabagal lang yung lakad ko. Hindi naman madulas, kaya hindi naman ako mapapaano dyan. So dito naman kami sa Westerita naglakad. At tignan nyo kung sino mga kasama ko. Isinama ko na yung dalawa kong anak. Kaysa mag-cellphone ka ako, samahan nila ako maglakad para naman mas marami, mas masaya. O, diba? Medyo bully nga talaga tong kuya na to. Tinatakbuhan pa ako. Medyo malayo-layo nga lang ito kasi nabot kami ng 45 minutes. Simula dun sa gate hanggang sa dulo, tas pabalik. So kinabukasan naglakad ulit kami. Salamat naman at umaraw na naman. Si husband naman ang kasama ko maglakad dito. O, diba? Support. Yung araw na to, medyo nakakaramdam na ako ng pagbaba ni baby. Kaya medyo masakit na din at parang nagko-contract talaga yung tiyan ko. So after namin maglakad ni Happy, nagpunta na ako ng center. Tapos alam mo ba, 1 cm na ako dahil. Yung time na to na naginip pa ako eh. Ayun, totoo nga, 1 cm na. After ng IE, mga after lang siguro, tinapos ko na yung lahat ng labahan ko. Pati mga sapatos, nalaban ko na din. So medyo matagal ako nakaupo niyan. Niyaya ko rin pala si husband na pumunta kami ng Pundakit para makapag-banding kami. Tsaka para makapaglakad-lakad doon. So ito na nga yung pinakamatinding challenge na ginawa ko sa buhay. Ang maglakad sa buhanginan. Grabing pressure nito. Mula dun sa dugtong ng ilog hanggang dun sa Dasans, talagang nilakad. Desidido na talaga ang Inday. So habang kasama ni husband si Bunso, kasama ko naman si Yuan papunta doon. Yun no, yung dulong yun. Tapos nagpasundo na lang din kami. Yun yung usapan namin. So ito yung last video ni baby sa loob ng tiyan ko. So grabe na yung contraction dyan. Grabe na yung ikot niya dyan. Feeling ko, tumaas na yung CM ko. Tapos alam nyo ba? Diba 8 o'clock ng gabi, natulog na ako kasi napagod na ako, diba? Tapos nagising ako ng 11:30. At alam mo ba, merong dugo. Kaya nagnapkin ako. To make sure na dugo nga yun. Hindi na ako mapakali. Nakaidlip pa ako, tapos nagising ulit ako ng 1:30 kasi iina ako ng ihi. Tapos ayun, buti na lang gising pa si Nurse Janine. So sa kanya ako nang istorbo.
So, salamat Ma'am Janine. Sabi niya punta na daw ako ng RHU para magpa-check up ulit. And then yun, alam niyo bang tuloy-tuloy talaga yung hilab ng tiyan ko. Tapos na nagpa-IE ako, 2cm na guys. So next kwento ko, manganganak na ako nun. Kaya stay tuned guys. Thank you for watching.